Gising na! Bangon na! 10:50 na! Ibig sabihin, Face the people na! Magandang umaga, buong Pilipinas. At sa mga taong bayan na suki na natin every single day, thank you for making a happy change at isa dyan ang panonood nyo lagi sa amin. tutok-tuktok lang, lalo na sa mga nasa bahay para sa pagkakataong manalo ng bonggang premyo sa Face It, Win It promo natin. Well, sigurado happiness na dala niyan sa inyo. Nako, balita ko, may isang bata na naaabuso sa issue natin ngayon. Kaya naman ito, sa title pa lang affected na tayo, ano? Kaya po pwesto na ako sa taong bayan para sa opinion nila dito sa studio mamaya. See you later. At sa mga isyong tulad ng haharapin natin ngayon, higit na kailangan ng gabay ng tatlong ito. Narito sila, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sunny Merida. Silang mahal nating Konsensya ng Bayan. Kaya mabuti pa, Edo, simulan na natin to. Okay, mga parikoy, handa na ba kayo? Mga Marikoy, handa na rin ba kayong makipagharapan? Well, harapan na dito sa Face the People. Edu, matanong nga kita. Ikaw ba kaya mong manakit ng bata? Yung sabihin yung manakit, ibang usapan yan eh. Di ba minsan kailangan mo ring paluin ng konti ang bata para disiplinahan? Lalo pag maliit. Oo, sinasabi nga nila. Dapat maturuan ng habang maaga pa ng disiplina yung bata. Pero yung manakit, Iba yun. ibang usapan yun. Tulad nga ng sinabi ni Maring Tintin kanina, may kinalaman sa batang naaabuso ang issue natin ngayon. Dahil sinasaktan daw itong batang ito ng kanyang amain. Kinuha raw niya ang kanyang apo sa ina nito dahil sinasaktan ng kinakasama ng kanyang anak ang bata. Ang buong kwento mula kay Carmen Asis. Humarap ka na. Bago natin simulan po, dahil po menor de edad lang ang apo ni Carmen, itatago po natin siya sa pangalang JC. Okay, prangkahang tanong po, Aling Carmen. Paano ba sinasaktan ng kanyang amain itong si JC? Umpisa po yung una niyang ama. Ang una niyang ama, ganun ang din ginagawa sa kanya. Natutulog sa sidecar yan. Natutulog siya sa sidecar hanggang magdamag kahit umuulan nandun sa sidecar. Bakit sa sidecar siya? Ito yung totoo niyang ama. Totoo yung niyang ama. tunay niyang ama. Wala pa akong tirahan. Nakikitira lang sa tiyo niya yung lalaki. So si JC may kapatid? Meron po. Okay, yung kapatid ba kasama niya sa sidecar matulog? Hindi po. Bakit si JC lang? Kasi siya lang ang kinuha ng amay. Okay, ano nangyari po? Paano siya nabalik sa kanyang ina? So, bali, ang usapan po, naghiwalay po, ang anak niyo po yung babae. Opo. Ano pong pangalan ng anak niyo? Edita. Si Edita po, ang nanay ni JC. Na Opo. meron silang 2 anak. Opo. Ngayon, naghiwalay sila, Naghiwalay. pati yung bata naghiwalay, yung magkapatid. Opo. So si JC kinuha nung kanyang tunay ng ama, tapos yung isa po yung mas bata, wag na natin sabihin pangalan, yung mas bata po na natira sa nanay. Opo. Sabi niyo po, sinasaktan din siya ng kanyang tunay na ama. Ito naman pangalawa niyang ama, ganun din. Kasi kinuha siya ng ina niya. Akala ko naman mapapabuti yung bata. Mas lalo ganun din pala ang nangyayari sa bata kung gulpihin. Paano po ba? Pag hindi masunod yung asawa, sige, binubugbog niya yung anak, yung apo ko. Yung huli niyang pananakit yung pinalo dito nung bakal. Yung bakal, dito yung bata namaga. Dito. Doon ko siya, galit na galit ako, sinugod ko sila. Kung nasasaktan man siya ng ama niya, akong kalaban, ang katuwiran ko. Di bali na mawala asawa ko, wag lang anak ko. Balita po namin, nasa inyo ngayon yung bata. Nasa akin po yung apo ko. Si JC po, gano'n nakatagal na nakatira sa inyo? Mag-iisang buwan pa lang po kasi ayaw talaga umuwi sa kanila. Ayaw na po. Mrs., bakit po ganun na lang ang galit nung amain ni JC? Baka ang ano ko sa kanya dahil hindi niya tunay na anak. May anak na po ba sila nitong lalaking to? Ano pangalan po ng lalaki? Meron, Jerby.
may anak na ba si Jerby at saka Edita? Meron po. Ngayon, Ilan po? 1 taon. Tsaka ngayon, buntis na naman. Paano nyo lamang pinalo ng bakal si JC? Nagsumbong po yung anak ko. At saka nagsumbong Nakita sa po akin. ng anak ninyo na Opo. pinalo si JC ng Opo. bakal. Okay. And yet, andun pa rin siya, ano? Oo. Ano pa ang mga ginagawa? Ibang Tapos mga pag ehemplo. naglalaro po yung bata, pag nadaanan niya sa daanan, tatadyakan niya. Kawawang bata. Ang bata. Na walang Kawawa yung dahilan. bata. Wala pong dahilan. Nakita niya lang naglalaro. Kasi nagtitinda sila ng barbecue eh. Lahat sinusunod ng apo ko, ando na naguhugas. Gabi, inuutusan nila kasi alas 8 nang natatapos sa ano nila. Sinusunod naman sila. Ang problema sa kanya, pag hindi agad-agad, sasaktan niya yung bata. Kawawa yung bata. Kawawa yung apo ninyo. Minsan, yung apo ko nagsusumbong sa akin, Mama, sabi niya, alam nang sinaktan ako ng asawa niya, doon pa siya pumapanig sa asawa niya kahit mali siya. Hindi ko nakitang pinagtanggol niya kahit mali ang asawa niya. Paano po yung kapatid niya? Yung Siya rin kapatid, ba ay nasasaktan? yun ho, mahal na mahal nila yun. Yung babae. Hindi nila sinasaktan yun. Okay. Anong pinakamalalang pananakit po ang Yung dinanas po- ni JC bukod doon sa bakal, ha? Yun pong pinakamalala niya. Yung sa bakal na bumukol dito na nangitim ang bata. Pero yung tadyak, ordinaryo lang po yun. Pero hindi dapat sa bata yun. Ay, di, alam ko po. Oo. Di, alam ko po. Oo. Huwag yung pagalitan. Wala akong plano manadyak ng bata. Tinatanong ko lang po. Ano po sinasabi niya dito kay JC? Habang sinasaktan niya, matigas ang ulo ba ng bata? Yun ang sabi niya. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo ng bata. Hindi niya dapat mamamatay yung bata sa kanya. Ganyan ang pananakit niya. Hindi dapat. Ay nako, may gigil na ho dito sa ating taong bayan at gusto nang magbigay ng opinyon. Ano po, meron po tayong nasa batas na bawal po saktan yung mga bata, yung child abuse nga po. Tapos, meron din pong sumasakop sa gobyerno na pwede pong kunin yung anak mo sa'yo dahil sa maling pagpapalaki mo po doon sa bata. Gano'ng katagal ka nag-aaral ng law? Hindi naman po parang mga basics lang po sa mga Basics! Yan! Yan ang tama. Go, ituloy mo yan. Meron talaga siyang Ituloy. alam. Nakakatuwa din naman ng mga Ituloy mo kabataan yan. natin na Alamin aware mo ang karapatan sa mo. batas. Diba? Oo. Hindi na issue ngayon dapat. Kaya dapat ikaw, hindi mo magiging alam. mabuti kang ama dahil alam mong di dapat sinasaktan ng mga anak, di ba, mga bata. Eto na nga sinasaktan ng hilaw na manugang ni Aling Carmen ang kanyang apo. Ngayon, oras na para sagutin ninyo ang ating question of the day. Ano ang dapat gawin ni Aling Carmen? Ibalik ang bata sa ina at sa kanyang kinakasama o manatili na lang sa poder ni Lola ang bata? Gamit ang inyong vote pad, press A for ibalik sa ina or B, manatili sa poder ni Lola. Taong bayan, vote na. At ang resulta sa unang round ng ating botohan, 90% na nagsasabing dapat manatili na lang po sa inyo, La. At 10% na nagsasabing, bigyan pa ng pagkakataon ng tunay na ina. Ayon mismo sa kanya, binubugbog daw ng kanyang asawa ang kanilang anak. Kaya niya ito inilayo sa ama. Pero ngayon, ang mismo kinakasama naman daw niya ang nananakit sa kanyang anak. At kinakampihan pa niya ito. Edita Gonzalez, humarap ka na. Edita, totoo bang mas kinakampihan mo pa yung kinakasama mo kapag sinasaktan niya ang anak mo? Hindi naman po, ma'am. Mahal ko rin po yung anak ko. Mas mahal ko po yung anak ko. Kaya lang, hindi ko po alam kung saan po ako lulugar. Kasi, yung asawa ko, mahal ko rin eh. Tapos yung anak ko. Pero mas mahal ko po yung anak ko. Hindi mo alam kung saan ka Opo, lulugar. hindi ko po alam kung saan ako lulugar. Nanay ko. Oo, sa nanay ko ba? Alam mo Saan kung saan ka ako ba? lulugar? Sa tama. Bago mo sagutin ang iba pa naming katanungan, magbabalik po ang Face the People. Ayon sa research kasi, medyo malambot daw itong si JC. Parang bakla-bakla po siya. May kinalaman kaya yun doon? Naiipit daw siya sa anak, kinakasama at nanay niya. Bakit kaya? Sige nga, ikwento mo sa amin.
Gusto namin maintindihan. Nakikita namin na nahihirapan ka sa sitwasyon. Nahirapan po talaga ako, ma'am, kasi gusto ko po talaga makuha yung anak ko. Gusto ko makasama yung anak ko. Kaya lang, pag sasaktan naman siya ng kinakasama mo. Hindi naman po talaga siya totally nasasaktan ng asawa ko kasi matigas lang po talaga yung ulo niya. Minsan po, one time, umuwi po siya ng gabi. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hinahanap po siya ng papa niya para kumain. Ngayon, sumagot po siya sa papa niya ng pabalang. Ngayon po, may nadampot po siya ng parang sticks. Sabi ko, nung natamaan po siya dito yung bakal, yung pang ano po namin sa barbecue. Natamaan po siya dito. Nakita ko po, na minura ko po talaga yung asawa ko. Nag-sorry po talaga sa anak ko na, sorry, nabigla lang ako. Kaya sabi ko, minura ko siya kahit harap ko yung benan ko. Minura ko po talaga siya. Hindi rin po kumakampi yung benan ko sa kanya. Pero hindi lang naman yun yung unang beses na siya'y sinaktan niya ang anak mo, di ba? Kasi may sipa, tadyak. Hindi, yun lang po yung nakita kong mali talaga na ano. Kasi Kasi yung sipa, tadyak, okay lang? hindi naman po. Hindi ko po yung nakita yung ganung mga akto. Kung nakita ko po talaga. Hindi mo nakikita, hindi mo na-witness. Opo, yung nakita ko lang po, yung naano lang po siya sa ano. Tsaka pag nangumura po siya ng papa niya, yun talaga nagre-react ako na huwag mo murahin yung bata kasi ano pa yun eh. Kumbaga masasaktan yan, akala kinakampihan kita. Mainitin ba ulo si Jerby? Minsan po may time mainitin ang ulo niya. Bakit? Kasi po nagkaroon po siya ng sakit dati. Nag-50-50 po siya. Tapos Okay, anong sakit? Anong sakit yung sinasabi mo nag-50-50 siya? yung nag-convulsion po siya sa lagnat nung bata pa siya. Ngayon, nasobrahan daw po sa gamot yung katawan niya. Okay. Ngayon po, yung sabi po ng doktor sa kanya, hanggang mag-asawa daw po siya, magiging parang mainitin ang ulo niya. Ganun daw po mangyayari. Pero bakit hindi niya ginagawa sa ibang bata? Bakit kay JC lang? Oo nga eh. Yun nga po yung Okay, ayon sa research kasi, medyo malambot daw itong si JC. parang bakla-bakla po siya. May kinalaman kaya yun doon? Wala naman po, tanggap Hindi, naman po na. ikaw yun. Ikaw yun. Minsan po, Si may time Jervy. na naiinis po yung papa niya dahil gusto niya nga lalaki kasi wala kaming lalaki. Wala pa Ayun kaming na. lalaki. So ito yung pinanggagalingan, ano? Sabi niya, magpakalalaki ka nga anak. Ayun. Sabi niya, ang gwapo-gwapo mo. Sabi niya. Oo, hindi nga niya po tunay na anak yung dalawa kong anak. Pero natatanggap po ng pamilya niya. Hindi naman po yung gano'n na masama. Pero hindi tatanggap niya yun. Nung nililigawan ka pa, alam niyang meron ka ng dalawang Opo. anak. Alam niya po Di ba? yun. Bago kayo nag-live-in, alam na niya, cargo na niya yung dalawang bata. Opo, alam niya So po hindi mo na yun. kailangan tanawin na utang na loob yun. Naaawa raw siya kay JC kaya tinutulungan niya ito. Paano mo nga ba tinutulungan ng bata? Nursila Dang Angkil, humarap ka na. Dang, paano mo ba tinutulungan itong bata? Naawa ko may konting negosyo lang ako maliit. Padaan-daan siya. Sabi niya sa akin, ate, pwede ba ako na kahit lang utusok-tusan mo lang ako para may pambili lang ako notebook at saka pangbaon ko. Umalis ang lola niya. Sabi ko, sige. Arikin ka, tutan naman. Sabi ko, kaklase mo naman ang anak ko kasi kaibigan mo naman. Naawa ko. Totoo ba na ikaw din ang tumulong para makapag-enroll siya? Opo, umalis ang lola po. Yung sa isang anak niya, na pumunta ng probinsya, iniwan niya 1 linggo sa akin. Naabutan na enrollment po, pero pinasama ko na sa anak ko na sabi ko, halika na, enrollment na, hindi pwede malate ka. Kausapin ko ang teacher habang wala pang card mo. Bang tawag tumutulong sa anak ni Edita? Ano naman kaya ang opinyon ng ating taong bayan? Siguradong mas malalim na ngayon ang kanilang opinion, Edu, kasi narinig na nila yung panig ni Edita. Kaya taong bayan, Ako, para sa akin, kasi nakaranas din ako ng ganyan. alin po doon? Kaya lang ako iniwanan ako ng asawa ko. May mga anak ako, 8. Pero ang mga anak ko ang inaruga ko. Kaya ikaw, ate, ang may papayo ko lang sa'yo, kaya mong iwanan yan kung ganyan din lang namin ang trato ang anak mo. Ako ngayon, malalaki ng mga anak ko. Nabubuhay na ako ng mga anak ko. May anak akong nasa Dubai. Nakatulong sa akin ng lahat. Salamat, Nay. Kaysa pa ako anak ako, nagtatrabaho pa rin. Kaya pasalamat ako sa Sa sandata talaga ang edukasyon. Totoo.
Anyway, taong bayan, tayo po ay magbotohan na. Narito ang tanong. Anong dapat gawin sa apong sinasaktan ng kanyang amain? Ibalik na lang ang bata sa ina at sa kanyang kinakasama o manatili na lamang sa poder ni Lola ang bata? Gamit ang inyong vote pad, press A for ibalik sa ina. Or B for manatili sa poder ni Lola. Taong bayan, vote na. A, ina. B, Lola. Ang nagsabi ng yes o sa ina ay 14%. Ang nagsabi namang manatili sa Lola ay 86%. May tanong lang ako kay Lola para bago tayo magpatuloy. Lola, ano po ang kinabubuhay ninyo? Bigyan-bigyan ako ng mga anak ko. Okay. Pero hindi kayo ganun kaluwag na nabibigyan nyo ang lahat ng pangangailangan Hindi ko talaga ni JC. naibibigay lahat. Okay. Yan ang inaano ko. Pero at least yung basic, yung pagkain, yan. Naibibigay Tsaka ko kalinga naman. sa Yun. higit sa lahat. Higit sa lahat yun. Well, kasama po natin ngayon dito sa studio ang batang itinatago natin sa pangalang JC. Pero bago po natin siya isalang ay dumaan muna siya sa isang psychological assessment mula sa ating in-house psychologist, si Dr. Camille. JC, kumusta ka na? Okay lang po. Okay, handa ka na ba para sabihin sa amin ang kwento mo? Opo. Well, babalikan po natin siya after these reminders. Diyan lang po kayo. Tulad po ng inampas niya po ako ng bakal sa likod ko. Kung ano-ano po sinasabi niya sa akin na walang kwenta daw po ako. Welcome back to Face the People. Mukhang handang-handa na si JC. JC, andyan ka pa ba? Dito pa po. Ayan, nakikita niyo po si JC, medyo silhouette siya katulad na sinabi namin kanina. Siya po ay menor de edad. Kaya ito lang po ang makikita niyo kay JC. JC, kausapin na kita ha? Opo. Totoo bang sinasaktan ka ng stepfather mo? Opo, sinasaktan niyo po ako. Pinapaya niya rin po ako sa lahat ng kaibigan ko. Tulad po ng inampas niya po ako ng bakal sa likod ko. Kung ano-ano po sinasabi niya sa akin na walang kwenta daw po ako. Naglalaro po kami ng mga kaibigan ko sa harap ng bahay namin. Tapos, nagulat po ako, tinadyakan niya na lang po ako bigla sa harap ng mga kaibigan ko. Tapos pagkapasok ko po sa bahay namin, inuntog niya po ako sa pako. Sa pako? Ikaw ba, sabi mo kasi daw sa research, mas kinakampihan pa ng mama mo ang stepfather mo kaysa sa Opo, iyo. kinakampayan niya po. Para lang po wala siyang pakialam sa akin na sinasaktan po ako. Sabi niya sa amin kanina, isang beses lang daw niya nakita. Nung pinalo ka ng bakal. Nung pinalo ka ng bakal. May mga iba pa bang pangyayaring nakita niya ang pananakit sa'yo? Marami pa po. JC, sige ha. Kausapin muna namin ang mama mo, okay? Edita. Tinadyakan, inuntog sa pako. Teka, kung nauntog yun sa pako, may sugat yun. Naano ko lang yung natadyakan siya ng papa niya. Pero yung nauntog sa pako, parang hindi naman po. Alam mo, feeling ko baka mamaya hindi naman pako, baka inuntog siya sa dingding. Na may pako. Na may pako. Baka na ano po siya doon. Oo, pero yung ayon si Richard, tagbukol daw eh. Tagbukol. Hindi naman po gagawin ng papa niya yung kahit ganun. Hindi po magagawa ni Jerby yun. Si Kwan ba? Si JC ba? Hindi nagsusumbong sa'yo? Hindi po. Basta pag nakita ko siyang umiiyak, sabi ko, anong ginawa sa'yo ng papa mo? Ayun lang, tinatanong ko siya. Inano ko ni papa, natandyakan ako. Siyempre kung Ganun ano ko sinasabi eh, ni JC, kinakampihan mo lang ang kanyang... yun lang ang akala mo, Jerby. yun lang ang akala mo na. Pero hindi mo nararamdaman ako. Hindi mo nararamdaman na basta mahal na mahal kita, hindi mo alam. Well, narinig na natin ang lahat ng hinanakit. Well, ilan lang na Ang hinanakit ni JC sa kanyang ina. Ngayon naman, oras na para malaman natin kung bakit nga ba siya sinasaktan ng kanyang amain. At narito siya mismo para ipagtanggol ang kanyang panig. Jervy Taran, Parihoy, humarap ka na! Jervy, ilang taon ka na?
28 po. 28. Apo. Yung bata, itinatago natin sa pangalan JC, okay? Well, narinig mo na ang ilan sa mga sinasabi ng bata. Apo. Pare, bakit? Kaya ako lang po nagawa sa kadal, ano po. So, ano po yung, kumbaga, nagawa ko po sa kanya na nasaktan ko po, sa disiplina lang po. Kumbaga sa, hindi naman po, hindi po. Sorry, matanong ko lang. Ba't mo sinusuntok ka? Hindi po. Tinatagyakan ka? Hindi po. Yun lang po, nagawa ko po sa kanya ng ganun dahil sa grabing kulit po niya, pasaway po, sumasagot po sa akin. Yan ba yung nakakadagdag doon sa init ng ulo mo? Opo. Lalo-lalo na po nung pag sumasagot po siya sa akin, utusan po siya. Pero hindi ko lang po talagang sinaktan po siya ng gusto. Yun lang po nangyari po nang inutusan po siya na napakalo po siya ng bakal. Nangin naman po ako sa kanya ng sorry. Yung tadyak. Yun po yung tadyak po nun, ano po yun, yung sumagot po siya sa akin nun na nagawa ko po sa kanya nun. Yung pinapaalaga po yung kapatid niya. Hinampas mo pa ng hanger hanggang mawasak yung hanger. Inumpog mo yung ulo sa dingding. Oo, parang medyo... Violente na masyado. Medyo parang hindi na nakokontrol. Ang Pero hindi naman po galit. yun eh. Hindi naman po yung nangyari po sa ganun. Hindi po siya na untog. Kumbaga, pinalo po siya, nakaganon po sa dingding po siya. Ano pinalo mo? Pinalo po sa kamay po. Yung kamay ko po, pinalo po sa pet niya. Yung pagkailang po niya, nauntog po siya sa dingding. Hindi pa siya hindi pa siya inuntog. Pero hindi mo naman nagagawa yun sa anak mo at dun sa mas nakababatang kapatid ni JC. Hindi po. Bakit si JC lang? Kasi po yung pag utusan po siya, inaasas na sayo po ng pambakla-bakla. Pero inutusan po. Naiirita ka. So kasama dito yung pagiging Becky. Opo. Hindi dapat gawin mo yon dahil hindi ka ang tunay ama. Opo, andito na po tayo. Hindi ko naman Hindi mo pinalayan tunay na apo yon. Kaya hindi mo dapat gawin sa apo ko. Ay kung napatay mo yung apo ko. Tinutuwid ko na po yung mali po niya, pero siya pa yung sumusaway sa pagkakamali po niya. Yung mali na sinasabi mo ay dahil nagpapakita siya ng Opo, kalambutan. kalambutan po. Okay. Hindi kaya dapat si Editha ang magdisiplina kay JC imbis na ikaw dahil ano yan, iba yung sitwasyon ninyo eh. Opo. So malamang kahit anong sabihin mo, may resentment yan o tatablahin yan ng bata kasi hindi pa siya nasa edad na nakakaintindi ng lubusan. Lalo pat, meron din siyang pinagdadaanan. Kasi may confusion sa sarili niya eh. Apo. Yung pagiging Becky niya. Tapos heto ka, pinag-iinitan mo pa siya kapag sinasayawan ka dahil sa pagiging Becky niya. Hindi mali ang pagka-Becky. Nalaman ko lang po yung 9 years old po siya. Nasa amin po siya. Nalaman ko lang po na Becky siya. Tapos yung pinaliwanag po si nanay po niya na, ano ba yung anak mo, Becky? Ayun, nalaman mo naman Becky. Pero hindi yun ang tamang pamamaraan. Opo. Ayun nga po, mali po harapin ako. yung nakikita mong problema. Yung nakikita mong problema. Opo. Dahil tama naman kay si Ma'am Tintin, hindi naman talaga problema yun eh. Doktora, we have a guest here. Aminado siya. Kakaiba yun. Kakaiba sa Face the People yun. Aminado siya. Alam niya nagkamali siya. At mukhang gusto niya magbago ang sitwasyon. Paano natin sila tutulungan? Kasi may scar na ang bata. Totoo yun, no, Jerry, dahil kasi unang-una nung nakausap ko yung bata, sabi ko nga sa kanya, saan ka ba nasasaktan pag sinabi kang bakla? Hindi po. Kasi pag nagsabi po siya ng bakla, sinasabi niya, hoy, baklang walang kwenta. The word na yung sasabihin mong walang kwenta, considering na siya yung tumutulong sa kabuhayan na yung sa pagbabarbecue nila nun. Tapos pangalawa, makikita mo talaga kung gaano siya takot yung bata. Dahil kasi nung tinatanong ko, kung magkakaharap-harap tayo dito, ano ang gusto mong sabihin sa iyong amain? Hindi siya makasagot. Tumutulo lang ang luha niya kasi nandun kaagad yung takot. Tama. Talagang nagbigay siya ng isang klase na disiplina na talagang katatakutan siya. Jervy ha, alam mo kung saan ako medyo hindi talaga yung sinasabi mo, aminado ka, oo. Pero di ba na nag-away kayo, anong sabi niya? Para ka namang hindi tatay sa akin. Bakit? Hindi naman kita talaga anak eh. So from there siguro, sana no, maintindihan yung hindi nagpapalimos ng pagmamahal ng isang bata kasi bata yan, anak yan. All the time, pag sinilang isang bata, dapat nandun ka agad yung pagmamahal. Hindi yung kailangan nililimusan niya ng pagmamahal. Okay, thank you, Doktora. Attorney, pakikwento naman kay Jervy yung kung ano yung
nilabag niyang batas? Ang taong eka nga'y nagmamaltrato sa mga bata, pisikal man yan o mga pananalita na nagbababa ng kalagayan ng isang bata ay maaring makalabag sa Republic Act 7610. At kapag napatunayan, ang sino mang nakalabag niyan ay maaring mabilanggo. Kaya ikaw, Jervy, kapag napatunayan yan, maaari kang mabilanggo. At ang pagkabilanggo dyan, mula 6 na taon, isang araw, hanggang 12 taon na pagkabilanggo. So, yan ang tandaan mo. Salamat, Attorney Ben. Matapos nating marinig ang lahat ng panig ng kwento, oras na para masinsinang makausap sina Aling Carmen ng ating konsensya ng bayan. Ibalik na kaya ni Carmen si JC sa ina nitong si Edita o mas gugustuhin pa niya kung sa kanya na lang manatili ang bata? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Face the People. Warning muli sa'yo, Jervy, itigil mo na yung ginagawa mo yun. Sapagkat kapag sinira mo pa ito, hindi mangingimi ang Face the People upang ipataw ang karampatang parusa sa pamamagitan ng karampatang kasong dapat ay makaikaso sa iyo. Bukod sa ikaw. Attorney, natatakot daw siya. Bakit Tinan mo. natatakot? Anong sabi? Anong kinatatakot? Sabihin mo lang. Tatakot ka dito sa amahin mo? Tatakot ka. Tatakot ka. Huwag ka matakot dahil Dito naman ka. mabuti nga, humarap na dito yan para sa ganun eh. Malaman niya ang pagkakamali niya. Mabigyan na rin natin siya ng Leksyon, forewarn, warning. Wawarningan ka namin, Jervy. Na paglabas dito, wala ka nang gagawing violent action laban sa inaanak mo. Tingnan niyo yung naging reaction niya na ayaw niya magsalita dito kasi baka mamaya saktan niyo uli. Natatakot sa'yo. Natatakot. Inihasik mo sa kanyang takot, pangamba. Nakaharap na at nakausap na ng ating konsensya ng bayan ng ating mga bisita. At ito na ang oras para sa kanilang final advice. JC, kung nakikinig ka pa ngayon, pinapangako ng programang Face the People na gagawin ang lahat ng makakaya nito upang hindi na maulit ang ginawang pang-aabuso sa iyo ng iyong amain na si Jervy. Patuloy ang staff ng Face the People na aalalay sa iyo at tignan ang iyong kapakanan. Yan ang pangako namin sa iyo, JC. Kaya manalig ka, tigil mo na yung takot. Alam namin na ikaw ay batang merong magandang patutunguhan. At warning muli sa iyo, Jervy, itigil mo na yung ginagawa mo yun. Sapagkat kapag sinira mo pa ito, hindi mangingimi ang Face the People upang ipataw ang karampatang parusa sa pamamagitan ng karampatang kasong dapat ay makaikaso sa iyo. Yun lamang. Doktora? Unang-una, dapat sigurong malaman ng kahit na sino na kung merong mapait na karanasan na nangyari sa buhay nyo, hindi pa pwede na ang paghihigante ay gagawin niyo sa ibang tao. Gaya na nangyari kay Jervy na sinabi niya nung 9 years old siya, ginulpi siya ng isang Becky. Napagtripan siya. So ngayon, nung nag 9 years old itong si JC, inulit mo. Ano yun? Bakit ganon? Bakit kailangan sa isang bata na walang malay tungkol sa mga nangyari sa buhay mo, yun ang paghihigantihan mo? Kaya, JC, huwag kang mag-alala kasi patuloy ang ating counseling. Dahil napakahirap ng prosesong ito. Kumisan, sabi nga niya, may mga pagkakataon na nagigising siya sa umaga na umiiyak na lang siya at naalala niya yung dati. Pero kung bakit ako natutuwa, kasi kahit kailan hindi ka nag-isip ng masama. Gusto lang niya maging maayos at maintindihan ng kanyang nanay. Yun lang po. Father? At para naman kay Jervy, alam mo Jervy, sa pangmaltrato mo at pananakit mo dito kay JC, ay unti-unti mong sinisira ang kanyang pagkatao. Unang-una, ang kanyang kumpiyansa sa sarili niya.
dahil inihasik mo sa kanyang pag-iisip at sa kanyang puso ang takot. Ano ang nangyayari kapag isang tao ay takot na takot? Unang-una, wala na siyang tiwala sa kanyang kapwa at lalong-lalo na po sa iyo, Jerby. Paano mo mapapanumbalik, Jerby, ang kumpiyansa, ang pagkatao po nitong si JC? Unang-una, kayong dalawa, si Edeta at kayo, Jerby. Habang nananatili po si JC sa puder ng kanyang lola na si Aling Carmen, ay pwede nyo namang dalawin. Magsimba kayo. Sama nyo sa pagsisimba si JC. Doon kayo, ikaw, Jerby, humingi ng tawad sa Diyos. At habang ikaw ay humihingi ng patawad sa Diyos, humingi ka ng tawad dito sa iyong anak-anakan. Yun lang po. Salamat po, Father. Edita, malapit ka na rin mga anak. Pang-apat, no? Pang-apat mo na. Siguro oras na para akuin mo ang responsibilidad mo bilang ina. Huwag mo ipasa sa iba. Marahil ngayon, tama, mas maigi siguro nasa poder ng nanay mo si JC. Pero oras na para akuin mo ang iyong obligasyon sa iyong mga anak. Yan lang ang isipin mo. Lahat ng sakit ng ulo, lahat ng hinanakit, mawawala. Bakit? Kasi ina ka eh. Yan ang tunay na pagmamahal. At idadagdag ko lang, tignan mo lahat ng mga mansyon dyan. Mga mansyon, ang daming mga sasakyan. Pero maaaring hindi sila masaya sa buhay nila. Hindi mo pwedeng sabihin na sila ay totoong mayaman. Ang totoong kayamanan ay ang pamilya talaga. Kung sila ay nakakaisa, yung sila ay nagdadasal na sabay-sabay, yung nakakasayahan, yun ang totoong kayamanan. Ang importante, lahat kayo sa bahay nagtutulungan para maabot ang kanilang mga pangarap at ambisyon. Yun ang totoong kayamanan. So sana, yan ay inyong makabit. Para sa mga nanonood sa atin, may gusto lang kasi ako i-share, Dr. Camille, yung Children Learn What They Live. Ang ganda-ganda niya, di ba? Children Learn What They Live by Dorothy Law Nolte. Dr. Dorothy Law Nolte. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with hostility, they learn to fight. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridicule, they learn to feel shy. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. If children live with kindness and consideration, they learn respect. If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them. And if children live with friendliness, they learn the world is a better place in which to live. Ang kabuuan, kung ano ang kung anong kinalakihan ng bata, Yun na din. environment o mula sa tao, yun din kung anong magiging siya paglaki. Correct. Dahil kahit siya ay lumalaki sa isang environment na violente, na hindi siya nirerespeto, hindi siya minamahal, tignan nyo naman, di ba, Dok? Ang gusto lang niya ay maisaayos ang kanyang buhay. Pero sana sa lahat ng nanonood ngayon doon sa binasa natin, ang ganda-ganda din, children learn what they live. Kaya habang bata pa lang, habang pinaplant nyo pa lang yung seeds sa kanilang puso, sa kanilang pagkatao, sa kanilang utak, di ba? Plant the right seeds in their minds and give them the rightful kind of life that they deserve. Salamat po. Huling round na ng ating botohan para sa ating question of the day, taong bayan. Ano nga ba ang dapat gawin ni Aling Carmen sa kanyang apong sinasaktan ng kanyang amain? Ibalik na ang bata sa ina at sa kanyang kinakasama o manatili na lamang sa poder ng kanyang lola? Gamit ang inyong vote by press A for ibalik sa ina at B kung manatili na lang sa poder ng kanyang nagmamahal na lola. Taong bayan, vote na A, ina, B, lola. At ito na po ang final na resulta.
92% na nagsabing sa lola na lamang manatili si JC at 8% sa ina. Aling Carmen, narinig niyo na po ang opinyon ng taong bayan, pati na rin po ang payo ng ating konsensya ng bayan. Nasa inyo na po ang desisyon. Kaya Aling Carmen, it's time to face the people. Pinapatawad ko na po sila pero hindi ko ibabalik ang apo sa kanila. Sa ngayon, sa inyo muna. Sa ngayon lang po. Lola Dito po Carmen, muna hanggat tayo. matuto Dito po sila. muna tayo. Dito. Tataas po tayo. Taas Lola. po tayo. Pero siguro naman pwedeng bisitahin. Kasi kahit ano pa sabihin natin, syempre, si Tita pa rin ang ina. Hindi naman inaalis yun. Pero baka nga mas maigi na sa inyo po muna si JC sa Paunti-unti, papunta sa happy family. Yes, di ba? Pag-ready na sila. Total naman, di ba, nagbubuntis din siya. Oo. So, alagaan mo rin muna yung sarili mo. Anong plano mo? Pagkapanganak ko po, magpapatali na po siguro. Ay, Dapat lang, mabigyan mo na sapat na atensyon. oo, mabigyan mo na sa pag Kasi pag marami, hindi ko maano eh. Parang Jerby, ikaw. Magsisimba po at ititreat ko po sila para patad po ko. Hindi sa isang araw lang yan, ha? Dapat yung... hindi lang Araw-araw sa- po. Linggo-linggo po. Hindi naman kailangan kumain sa labas palagi. Yung pag magkakasama, Opo. yan ang importante. Pakita mo sa kanya na mahal mo rin siya. At mangako ka na wag mo ulit pagbubuhatan ng kamay kahit sinong tao. Bata man o hindi. Alam naman natin na bata yan. May gagawin at gagawin yan. Bata eh. Kapag dumarating sa punto gano'n at umiinit na ang ulo mo, ayan na, pumunta ka na kay Adita, siya na lang ang sabihan mo. Pero baka naman siya naman ang saktan mo, wag naman ganun. So siya na sabihin mo na, uy, yung anak mo ganito, ikaw nang bahala. Lahat na dadaan sa maayos na pakikipag-usap. Okay? No more mura, okay? Happy life. change. Happy change. Yan. Pwede na? Ay, dito ka pala! Oo. Ay, pasensya, nakalimutan ko. Surprise! Teka, papasok ko lang. Oo, kapapasok. Oh my God! Dito pala si Edu. Oh, sige na. So, ako naman, well, maraming salamat, Aling Carmen. At agad namin dito sa Face the People ay isang happy change sa inyong lahat. Lalo-lalo na kay JC. At syempre, naging malaking bahagi sila sa naging desisyon ni Aling Carmen, sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang mahal nating Konsensya ng Bayan. At sa taong bayan, dito sa studio, thank you very much po sa inyo. At sa mga ka-face the people natin, sa mga bahay-bahay, araw-araw niyo po kaming samahan every 10:15 ng umaga. Tandaan niyo po, lagi kaming handang tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Well, hanggang sa susunod na harapan, ako po si Edu Manzano. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ng Opinyon. Sa iyo ang desisyon. Face the people!